So, good morning po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa Saturday class. Alas 10 hanggang alas 12 po ang atin pong pag-aaral. Ano po? Yung subject po natin, Discovering Our Destiny. Tama ba? So, natapos po natin yung lesson number 1 noong nakaraan. Pero wala pa kasi manual noon. At ngayon po ang atin pong pag-usapan. Kasi sa lesson number 1, Introduction to Life Management. So ngayon po The Dominion Mandate. Lesson number 2 and 3. Sige, bago po tayo dumiretso, manalangin po muna tayo. Pastor Julie, open us in prayer. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga ito. Naguli ay tinako po kami ng makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakabutihan mo sa amin, sa Yes, Lord. protection mo, sa provisions mo, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay na meron kami ngayon. Dalangin ko, Panginoon, ito po, O Diyos, ang patuloy na magbiyaya ng kaalaman at karunungan, Panginoon, sa aming tagapagturo, si Bishop Roque, Panginoon. Yes. Salamat sa kanyang buhay. Amen. Hayaan mo po ba ng Espiritu Santo na ito siya patuloy na magpahayag sa bawat isa sa amin sa mga mapapakinggan namin turo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ito'y ibabahagi din namin sa mga taong nasasakupan namin. At higit sa lahat, Panginoon, kami mismo ay maipamuhay namin ang bawat salita na aming mapapakinggan sa amin. Salamat, Panginoon. Namin ibalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the Dominion Mandate. Sabi po ng Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have a dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that creeps or that moves on the earth." Sabi nga po, when God created man, He created him good and gave him a charge that is summarized. Yun nga, sa Genesis chapter 1, 26 hanggang 28. Nang nilikha daw po ng Diyos ang tao, nilikha niya raw ang tao na mabuti, no? Mabait, no? Godly. Yun po yung pagkakalikha sa tao. Yan ang original. At hindi lamang yon, meron po siyang mandato sa kanila. May mandate, may charge. Ano yung mga charge na yon? Isa po yung mga pag-usapan po natin. So, ang ganda sana kung ang namiminuno sa katulad niya, namiminuno o ang namumuno sa unang mga tao, mabuting tao. Kasi pagka ang namumuno ay masamang tao, ano mangyayari, no? Corruption na nangyayari, no? Kanya-kanyang kupit, kanya-kanyang kanya-kanyang mga diskarte pamamaraan. So dito po ipinamahala po ng Diyos sa taong matino ang pamiminuno. Yun po. So sa pangalawang pag-usapan po natin, this charge faithfully reflects God's Father's heart and His eternal purpose. Yung atas na ito, no? Meron pong tinatawag na reflection. Anong klaseng reflection? Yung parang puso ng Diyos, Ganda sana kung ganyan ang pinuno,
So, ganyan yung namumuno. Yan ang original na plano ng Diyos. That is the original plan. Na ang mag-subdue, godly. No? Ang mag-take charge, godly. Yun po ang original na plano ng ating Panginoon Diyos. So, meron pong 6 na bagay. There are 6 desires in the heart of God when we move, or when He moved to create mankind. Letter A, God desired offspring. No? A man and woman in His image. No? Offspring. O, double F, S, P, R-I-N-G. Offspring. Ninanais daw po ng Panginoon Diyos, no, na magkaroon ng mga anak. Yung pong kanyang mga nilikha. Kaya, mali po yung paniniwala ng iba o theology ng iba. Kaya daw po dumami ang tao dahil nagkasala. No? Yung kanilang paniniwala. Kaya raw po, kung hindi raw mamumulat ang mata ni Eva at ni Adan, no? Hindi raw po magkakaroon ng sexual relationship. Bahagi daw ng kasalanan ng sexual relationship. Is it biblical? Hindi po yan biblical. No, hindi yun ang turo ng Bible. Yung sexual relationship, Genesis 1 pa lang, kasama na po sa mandatos ng Panginoon. Eh, paano magmo-multiply kung hindi magsisex yung dalawa? Di po ba? So, multiply ang sabi roon. So, hindi po dahil sa kasalanan, ha? Kaya dadami ang tao o dumami ang tao. Okay? At ang maganda na, no? Yung offspring na ito ng mga makadiyos. Ang ganda sana, no? Original plan. Godly yung tatay, godly yung nanay. Siyempre, ang bunga, godly children. Oh. Hindi katulad ngayon, demonyo yung tatay. Demonya naman yung nanay. Ang anak, demonyito. Di ba? Pamilyang, ang tahanan, impyerno. Bakalaya sa bahay na ito, sa bahay na, di ba? Impyernong bahay na ito, walang kapayapaan, walang kaayusan. Pangalawa, letter B, God desired His offspring to reproduce, to fill up the earth. Yan ang desire ng Panginoon. No? Na yung mga anak ni Eva, ni Adan, magre-reproduce din. Dadami talaga. No? Hindi dahil sa kasalanan. Letter C. God desired that His offspring would reach a place of maturity to reflect His character and nature. Ang desire daw ng character po yung blanco, ha. Ang desire daw ng Panginoon, ano raw? Offspring which is to reflect His character. Ang disenyo o ang desire ng Panginoon, yun nga, yung mga magiging anak, talaga umabot sa tinatawag na maturity until na yung character ay magsipag-ayos talaga, no? Talagang doon papunta. Tsaka yung nature, hindi ngayon. Ano kaya, ano yun? Nung ipanganak, halimbawa, hindi nagkasala, no? Nung ipanganak yung mga bata, merong, likas na masama o likas na mabuti? Nung hindi pa nagkakasala, yung ipanganak na to, what happened to them? Anong kalikasan? Nung mga bata ipapanganak na anak nila, Eva at ni Adan. Likas na mabuti o likas na masama? Kasi masama ako Ha? May mabuti, may masama. Meron pa rin gano'n, merong mabuti at merong masama. Kasi nagkasala
nagkasala sila. Kailan nagsimula ang kasamaan? Nung hindi sila nag-obey dun sa sinabi, nag-disobey sila. Puro mabuti. Ganun po ba mangyayari? Tapos pabuti ng pabuti lalo. Mula sa mabuti, pabuti ng pabuti. Oh. Pero nung magkasala, mula sa masama, pasama ng pasama. Hindi na yung ano, pwede bang ganon? Pabuti ng mula sa mabuti, pabuti ng pabuti kung hindi nagkasala. Or else, sa kabilang banda naman, nung nagkasala nga, nangyari, ang nature ng tao, sinner na, di ba? Makasalanan. So, hanggang talagang lumala ang kasalanan. Tingnan niyo, di ba yung mga bata, kahit na hindi mo turo ang magsinungaling, maging madamot. Nakikita mo, parang nagiging nature. Di ba? Oo. Oo, di ba? May mga nature na no? So, Yung mga anak ko dati, yung mga bata, yung nagmumukha. Yung naririnig nila sa mga kapitbahay, nagmumukha. hindi mo na kailangan turuan magsinungaling yan. Hindi na turuan ko lang magmura. Magugot ka, nagmumura na eh. Ang masakit niya, nung marinig ng mga nanay na nagmura, magulang, aba, wow, natuwa pa. Nagmumura na yung anak ko. kasi pagka, halimbawa, nagmura, 2 years old, pwede nang ganon. 2 taon. Pag may naririnig, ginagalit. Yan Bishop ang madalas pag-awalan namin sa bahay. Yung apo ko si Jason, pagka narinig ko yung basta any bad words. Oh, kanina mo naman napulot yan. Eh, Kiel na naman magagalit na yung isang anak ko. Si Mama, si Kiel na naman ang pinagbintangan. Porque si Kiel ang laging kalaro. Baka sa inyo yung natutong magmura sa yung mag-aaway na kami ngayon sa bahay. Kasi papa mo pala mura eh. Lahat na pinagbintangan na. Maaari naman talaga sa bahay nagsimula. Kasi yun yung nila eh. Yun yung environment nila eh. So kung ano yung nakikita nila sa bahay. ano yung environment sa bahay? Hindi yun sa labas. Kasi yung mga kapitbahay na. Kasi meron akong mga anak na binati. Siguro sa labas pag yun naglalaro na sa labas, Bata pa lang sila. may nakakalaro na. Ilang taon na nila lumalabas na bata? Labas sa bahay. 4 years old, nakikipaglaro na? O ano na? Yung mga apo ko 4 years old eh. Nasa labas na. O yun na, doon na, environmental Pero may influence oras na yun. may oras, 2 hours lang. Naririnig sa labas. Kaya yung tanong which is more yung nakakapag, yung influensya sa karakter ng bata, ng tao? Environment, o yung tawag na environmental influence, or hereditary influence? Heredity. Heredity. Di ba, debatable yan no? Yung no? Kasi kung Minsan ano, Bishop sa rin, sa labas din. Nga, kaya nga, environment and heredity. kasi sa amin, hindi kami as in, katoliko kami, pero yung mga magulang ko, hindi sila talagang mahigpit silang nagtuturo na hindi ka pwede magsalita ng magmumura ka. So parang na-adapt ko yun hanggang sa nag-asawa ko. Tapos ganun din yung inanak ko sa mga anak namin, kami dalawa. Ayun, maski nandun sila sa mga, kasi from private to school to public school yung mga anak namin, grade 3, grade 4, gano'n, grade 5. Lumipat sila sa public, di ba sa public, sa Pero alam nila, yung mga mura na gano'n, hindi sila talaga nagmumura, maski hanggang ngayon. Hindi sila, maski kahit anong, Ayun nga, anong di ba? kalagyan na. So, malaki yung, contribute ng, Sa bahay. sa bahay natin. Kahit ako Sasabihin hindi din ako natin palamura na sa ito bahay. dapat ipigilan. Kasi Nakaka-apekto talaga yon. Tama yun. Ang mother ko kasi, nagkaisip ako, Christian na siya. So, hindi talaga ako nagmumura sa bahay. Kaya lang meron akong 2 salita sa bahay na maliliit pa yung mga anak ko, naririnig na nila. Ngayon, malalaki na sila, mga binata na may asawa na. Sila na yung nagsasalita. Hindi sila nagmumura kagaya nung minsan sasabihin ko sa kanila na yung salita na nanggigigil ako sa iyo ha, nanggigigil ako sa katangahan mo. Yung ganyan ako sa bahay pero hindi ako nagmumura, ganun lang.
Ngayon, mga binata na yung mga anak ko. Pag nagagalit ako, sila na nagsasalita. Nanggigigil si nanay sa'yo, nanggigigil ha, nanggigigil. Sila na ngayon ang sila na yung nauunang magsalita sa akin. Eh, siyempre, matatawa na lang ako. Ala, sige, nagkamali ka, nanggigigil si nanay sa'yo, nanggigigil. Ganyan yung mga anak ko ngayon. Oo. At saka meron pa akong isang salita na hindi nila makalimutan. Ever since, maliliit pa sila. Ito, huwag niyong ingatan itong mabasag, ingatan itong mawala. Kasi itong nana ko pa to sa lolo ko. Ngayon, pagka yung malalaki na sila ngayon, oh, ba't nabasag to? Ayan, lagot kayo, minana pa yan ni nanay sa lolo niya. Ganun sila. Kaya hindi ko makuhang magalit eh. Yung matatawa na lang ako ngayon. Kasi yung sinasabi ko nung araw, na ano nila, nakalakihan nila. Sila na ngayon ang nagsasalita. Sagot ko doon, Bishop, sa tanong. Which is more, no? Merong fallen nature yung tao. Wala nang nagkanak siya. Ngayon, ang nagpalawak ng yung environment niya. Family, bringing, plus yung environment. Kaya lumawak yung kasalanan. Kasi sabi dito sa Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ito na, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Yung paglaganap, so isang beses lang nagkasala, yung fallen nature ng nuno natin, si Adam. Introduce yung sin, na-introduce dito. So, bawat baby siguro, meron silang fallen nature in the blood. Yun matitrigger yun kapag yung family upbringing sa kanila ay hindi rin maayos. Pero, pagka maayos ang upbringing, lalaki na matino rin yung bata. Bata. Meron kaming apo, pangalan niya si Jaden. Lahat halos ng hindi mo gusto sa isang baby, sa isang bata, nasa kanya. Madamot, ayaw mati sa mga dumadating, turuan mong mag-bless, ayaw mag-bless, suplado. Basta lahat ng hindi mo makikitan yung kanyang ugali. Nature niya na 1 year old pa lang, turo. Tapos sinungaling. No? Hindi niya aaminin yung ginawa niyang mali. Tapos, maski may ginawa siyang mali, pag pinaamin mo, alam mo magsisinungaling yun, itatanggi niya yung sino nagtulog sa kanya. Wala. Kasi puro kami Kristiyano sa bahay. Pero ngayon, unti-unti na niya nang Ang laki na ng pinag-iba nung tinuruan na siya. Marunong na magpapasok ng bahay. Marunong na opo na, lalo na natuto ng Tagalog dahil English yun. Opo. Please, natututo na siya lahat ng dati. Bulyaw yun, hindi ikaw. May ugali siya na Parang buryong. Sinong kasi sa kanya, hindi mo alam. Pero kung yun, in-encourage mo siya sa ganung ugali, ay lalong lalagyanap. Yung sinasabi nun, lalagyanap. No? Kaya nasa family upbringing. Kasi pinanganak yun sa COVID eh. So hindi siya lumabas. Hanggang ngayon hindi siya lumalabas. Meron kaming pamangkin, mula pinanganak yun, tomboy. Tomboy yun. Pamangkin ni Mrs. Siyempre, tomboy yun. Christian na family, pastora si mami niya, Christian worker si daddy niya, Christian sila. Mga matured na sila ng Christian, pero ang anak nila tomboy. Lahat ng laro, ang galing sa basketball. Varsity siya sa school. Tuwing may laban, siya, lagi siyang naka-highlight sa sa babae na mahusay sa basketball. Very sporty. Lahat ng galaw, bilis niya, lalaki, lumaki. Nagulat ako for a while after so many years kami, like 18 na, babae na siya. Hindi na, wala na siya sa mga nasa upbringing. Kasi sa prayer ng mga magulang. Tinuturuan. Narinig ang salita na.
Correct. So, ibig sabihin yung salitang trigger, yun nag-trigger sa kanya, di ba? Meaning to say, yun nga, ito na yung status ng mga tao merong sin nature. Di ba? So, kung pwede matrigger yung kanyang nature na yan, ang pagiging makasalanan, sa loob ng bahay, sa environment o atmosphere within the church, within the home, So, siyempre kung away ng away yung mga magulang, di ba? O nati-trigger. Pero pagka Christian family, minsan kasi Christian family, ang bata lumaki sa maayos na pamilya, lumaki sa simbahan, pero later on, na-trigger na naman yung kanyang nature nung pumalaot sa community, sa environment, merong mga companion na mga wicked. May mga ganon. Kaya kumisan nga, magugulat kayo, anak ng pastor, anak ng mga elder, kung kailan lumaki, at saka, Bas sila na. at saka sinubukan yung mundo, di ba? At saka naging makamundo, kumbaga. May mga ganun po. Pero hindi yan ang desire ng ating Panginoon, Sabi nga God desired to have an intimate relationship with His offspring. Yan ang desire ng Panginoon, magkaroon ng intimate na kaugnayan sa kanyang mga nilikha. And letter E, God desired that His offspring would enter into a godlike function. Yun. Ang desire daw ng ating Panginoon, yun, sa kanyang mga nilikha, pumasok talaga sa tinatawag na godlike function. Amen? Isa pa po yung letter D, desire to have an intimate Letter Letter D po. Intimate. D, Ako. relationship. Bigyan mo isang manual kay Pastora. Meron ka. Mamaya yan. Kasama yung ginagawa ko na video at saka Okay. para kay Pastora. Tuloy natin. Lesson number 2 and 3 na po tayo, The Dominion Mandate. Relationships. Letter E, function. Po? Letter B pa po. Letter B po, Bishop. Letter D, relationship. And letter F, God desired that His offspring would eventually qualify as a bride for the eternal Son of God. Yun. Ang desire ng Panginoon, yung kanyang mga offspring, maging talagang, qualified. For what? To become as bride, for the eternal Son of God. Yan po yung niya, Yan po yung anim. Anim ba yan, There were 6 desires in the heart of God when we move to create mankind. Lesson 2 and 3 po tayo. Check ninyo. Lesson number 2 and 3. Balikan ko yung mga blanco. Letter A, offspring. Letter B, reproduce. Letter C, character. Letter D, relationship. Letter E, function. Letter F, bride. Ayan. Kompleto na. Sagot ha. And number 3, discharge involved man entering into godlike function and partnership with God in His business. Wow. Partnership with God in His business.
Kaya, Okay lang po ito sila, Bishop. oo. Yan, partnership. Naghahanap ang Diyos ng partner, ano? Ano ba yung business ni Lord? Ngayon, ano ang business ni Lord? Networking? Decide, Ano po? Talaga po kaya Commission. Oh, Sabi ko sila talaga. palaganap. Oo. hindi pwede din. Kasi, diba? Ruling and Kaya reigning. kailangan. Yes, ano to? Diba? Ah. Business is reigning. Matthew 28, 19 to 20. Ano sabi roon? 28, 19 to 20. 19 to 20. 19 to 20. Dahil dito, masiyahan na kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumama sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oh, yan na yung business, yan na yung business ngayon ano ni Lord ano. Ano raw po yung ano, business diyan ngayon ha? Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Yun ba yung business? Ganapin ang lahat ng mga bagay na inyong pagbubuhay sa inyo. Narito ako hanggang sa katapusan ng Yung paraan ano, yung paraan yung binabanggit niyo kanina. Pero ang pinaka-business niya, making a disciple. Making a disciple. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. That is God's business. Kaya, sino yung mga partner? O, siyempre, inutusan muna yung 12 o 11. Di ba, 11 lang inutusan dyan, ano? So, go, di ba? Therefore, and make disciple. No? Ibig sabihin, ang church na hindi nakakapag-disciple, hindi ka nakakatugon sa Panginoon, panawagan ng Diyos bilang partner natin siya. Ang church po, pabrika ng alin? Pabrika ng alin? Ng paggawa ng mga alagad. Di ba? Tama ba? Yun ang church eh. Pagawaan ang church. Pagawaan na tosino. Pabrika na tosino, di ba? O pabrika ng... Ganon. Kaya ang church dapat nagpa-function bilang pagawaan ng mga alagad. O, di ba? I-reproduce. Yun eh. Yun ang dapat na mag-reproduce eh. Masabing networking kasi Function. may mga pastor nag-aalok ng personal collection, nag-aalok ng herbal medicine. Ayun nga eh. Monkey business yun. Herbal naman. Kaya dapat Tawag doon monkey business. Hindi, support yung pastor. Support yung mga ganun mga business. Wala na problema kung medyo ano pa eh. Sa Oo. labas, may ano siya. Oo. Pero yung Anong tawag doon kasi ang calling, Cyber. merong ano, Paulinian calling at merong Petrian calling. Ano yung Pauline? Si Paul. Sa City Hall po. Tapos nakikita pa ako ng head. Ayan, di ba? Support, dagdag income. Ayun. Ang Paulinian calling, yun nga, tinawag ng Diyos si Paul and at the same time, tent maker. Nagbi-business pa rin. Di ba? Meron pa rin business. No, dalawa, no? No. Si Peter naman, nung tinawag ng Panginoon, iniwan niya yung bangka. Tama? Iniwan ni Peter ang bangka. Oh. Nung iniwan ni Peter ang bangka, what happened? Oh. Alam niyo, nung iniwan ni Peter ang bangka, meron pong nagpatuloy ng business nila. Kasi ang mindset natin, nung iniwan, wala na eh. Wala na siyang pagkakita. Meron siya, wala nang pinagkakitaan. Tuloy pa rin ang business.
Pero siya personal, sumunod siya sa Panginoon. Di ba? So, kala kasi natin, ang piniwan, iba naman kay Elisha. Ano naman kay Elisha? Nung tinawag ng Panginoon si Elisha sa pamamagitan ni Elijah, di ba? Anong ginawa ni Elisha? Siya, di ba siya yun yung ginawa niya, umuwi ng bahay, tapos nag-celebrate, tapos naghanda. At nung iniluluto na yung mga isa-celebrate, ang ipinanggatong yung karwahe o yung kahoy na ginagamit sa pag-araro. Ibig sabihin, talagang fully surrender, Ano kaya? Wala kayong magpapatuloy sa pag-aararo ni Siguro meron. Elisha? O, Meron siguro. bakit sinunog? Bakit ipinanggatong? Nabasa niyo yun? Pinanggatong niya yung mga baka pati yung baka na pinang-aararo niya o asno. Kinatay niya. Di ba? Yung niluto niya dun sa... Pinang-celebrate na. Katayin ko na to. Wala na. Maglilingkod na lang ako kay Lord. So, kaya ang church po, pagawaan talaga ng mga disciple. Kaya dapat yan mag-function ang church. Tsaka involve lahat. Oo, di ba? Disciple maker. Yun, di ba? Disciple. Kaya kita mo, Number 3, yun na, binasa ko na kanina. So, the Father's business involves ruling and reigning. Ito po, balikan natin sila. It involves bringing divine order and establishing dominion over all of the created world. Ano daw po yung business ni Father? The Father's business daw, kinapapalooban ng pamiminuno. Ruling. At saka reigning. At ang purpose niyaan, to bring divine order. Ang ganda ng leadership, bringing divine order at establishing dominion. Not just only to Israel, Ang purpose, dominion over all of the created world. Ang ganda sana kung ang nagro-rule, godly. Di ba? Walang problema. That is the original plan. Na lang yung plano nung chapter 3 ng Genesis, merong ipinagbabawal, sa kabila ng bawal, parang gustong tikman, di ba? Ayaw magpapigil. Pang-apat, discharge involved challenge to Adam to subdue the earth. Ayan. Hamon, Yan, ang ganda pala ng kay atas kay kay Adam, Hamon ito, Ano yung ibig sabihin ng subdue the earth? Letter A, the word subdue means to tread down, to conquer, to subjugate, and bring into subjection. It is the root word that serves as a basis for the word footstool. Yan ang ibig sabihin po nitong subdue the earth. Pangalawa po, na ibig sabihin ng salitang ito, God was implying that there was an enemy out there who was going to challenge man's right to be ruled and who will seek to overcome him. Man was given the challenge to bring him under and tread him down. Ang problema, sa halip na masubdue ang earth, sila ang nasubdue ng earth. Di ba? Yun po yung naging kaganapan. And letter E,
Letter E ba yan? Letter C. C. Labo na mata. God planted man in a garden in Eden upon the earth. But he wanted man through his faithfulness to the commission to bring all of the earth under his rule. Ano ibig sabihin po nito, letter C? Lagay niya Tagalogin ko. si Adan sa Garden of Eden para ang gusto ng Lord ay gusto niya yung tao ay maging faithful doon sa commission, doon sa inuutos ng Lord na isubdue niya yung Okay. para siya yung mamumuno, parang dominion, siya yung mag-rule over doon sa earth na yun. Pero hindi nangyari. So, yung Garden of Eden, di ba sabi, God planted, di ba? Man in a Garden of Eden upon the earth. So, merong separate talaga itong area na ito, no? Itong Garden ng Eden, ano? Parang pinapakita na yung Garden of Eden ay yung mundo ni Oo. Yun muna yung mundong ginagalawan nila, Garden of Eden, eh, no? From that place. So, ano ito? Ginawa ng Diyos o pinalitaw lang ng Panginoon? Ginawa talaga ng kasi sabi dito, ano talaga yun ng lupa na parang may pinakabanal Kasama na lugar. sa nilikha niya. Pinakabanal na lugar. Created na. Created. Tapos nilagay na lang ng Diyos ang tao doon. No. Established na ba, kumbaga? Established. Diba? lahat ng pangangailangan nila. Oo, ganda ng Ginawa na Diyos yung pinakabanal na lugar. ganda ng kalalagayan ng tao Lahat ng kailangan niya. during that time. May, Oo. may batis. All is well, all is provided, di ba? Food, di ba? Mga isda. Sabi ko nga, siguro yung mga isda doon napagkalaki-laki eh. Sa pagkain. Di ba? Sila na mismo yung tumatalon kay Adan at kay Eva. Ako naman ang likuin nyo. Yung nalaman yung Diyos. Di ba? Tapos yung mga bungang kahoy, ano? Siguro yung ubas doon, ano? Kasi laki ng ulo ng tao, ano? Isang pirasong ubas. Hindi, di ba? Yung, di ba merong account eh? Posible yun, posible. Posible yun, yung sinasabi ko na yan. May, Ubas pa lang. may mga scientific studies na Ganyan ka, ano, no? may mga Isa pa lang scientific busog. studies na relate doon sa creation account na dahil perfect yung environment, walang pollution, hindi pa putas ang ozone layer, Walang fertilizer. tapos meron pang firmament, no? Oo. Perfect yung environment, masyadong malulusog yung mga bunga. Sobra. Uno. Tapos may sinabi pa na ang mga tao masyadong healthy kaya mahaba ang buhay, sa mundo. Tapos simple yung pagkain nila, simple yung buhay nila. So, totoo yun. At sabi pa nga, ang kasalukuyang pinagdududahan ko pa lang na may posibilidad ay mga higante yung mga tao. Mga higante daw yung higante. Sila, lalaking tao, sila Adan at Eva. Hindi yung size natin. Size daw kasi natin, ano na to eh, nag-depreciate na to over time sa pagkasira ng environment. Apektado rin, ano? Kasi kung ikukumpara mo yung nung bata pa ako. Kaya posible yung sasabi ni Bishop na ano, Oo, yung sa awag mga- lang nag-joke ka Bishop. Hindi. Pero Kasi, scientifically daw, totoo yun na malalaki ang mga prutas. Oo, no? kasi Oo. minsan nung bata pa ako, yung si lolo ko kasi sa mother side ko, napakalaki ng lupain nila, yung sa residential niya, pumunta pa doon sa Palayan. Yung ito sa Sinaya, ang dami-daming puno, saging, lahat halos siguro ng, Kusang bumubukal eh, no? wala lang Kusang- doon is yung apple, mga ganon, strawberry, grapes, ganon.
Pero makikita mo yung meron siyang kakao doon, meron siyang mangga doon, lahat ng halos prutas nandun. Ang lalaki ng mga bunga, mga nyog, tapos yung suhan na naabutan mo pa nung first time yung umuwi sa amin, ang lalaki, sobrang tatamis. Pero nitong huli na nito, wala na. Oo nga, no? Wala na siyang maliliit yung bunga, masyado Pagdating na, bagso. wala na. Pag hindi nila sprayan, Oo. hindi na mamumunga. Samantalang Bakit nung araw, di ba? wala Pati- namang pati puno, fertilizer. no? Pati- Ang ginagawa lang ni Naging Lolo, tabangan lupa. sinusunod lang ni Lolo yung mga damo, ay yung dahon sa ilalim ng puno. Pero grabe, ang lalaki yung kakao, ang lalaki ng kakao ni Lolo. Tapos yung mga suha na naabutan pa nito nung first time niyang umuwi sa bahay, ang lalaki ng mga suha. Kaya yung saging ang tataas, tapos ang lalaki ng mga bunga. mga Tas, bunga, no? Ano Kaya na nga, nga, totoo, nabubulog di ba? na sa sobrang dami. Ang tanong, nasa na po yung Ganda hulog-hulog ng mga bayabas. Hindi lang kaya sa Garden of Eden yun, no? Mag-isa ibang area. Kasi Garden of Eden lang pinag-usapan natin, eh, no? Yung Garden of Eden, ikukumpara mo dun sa surroundings nila Lolo ng araw, sobrang daming mga prutas, ang gaganda ng ng mga... Perfect na eh. Ito yung santol namin dito, yung tabi. Di ba? Ayan, taas-taas. Nung araw, ganyan talaga, ang laki talaga. Opo, totoo yun. Sobrang laki namang bunga niyan. Eh, ngayon, ang liit na lang. Kasi habang tumatanda, habang sustansya, Oo, habang yan. tumatanda yung mga puno, Ano lumiliit. kaya, lumiliit ba habang tumatanda? Tapos hanggang sa hindi na siya magbubunga. Ah, sige, ito habang Siguro tumatanda. wala no? na-absorb sa ilalim. Oh, polluted na rin yung lupa sa ilalim. Kaya mo yung lupa. Tapos doon sa ilalim ng mga saging, may tumutubo ng mga mushroom. Mga mushroom. Oo, grabe. Tapos yung mga yung isda, yung pinaghuhulihan nila sa So, di ba, ang ganda ng pinaglagyan ng Diyos ano, sa tao, doon sa pinakamagandang area. Tapos sa yung Garden of pagkakaalis Eden. sila Bishop ng mga palay, yung isang hektarya na yun minsan umaabot ng 200. Ngayon halos wala ng 30, wala ng 25. Ganon. Takot-takot pa na gamot yung ilalagay nila, yung pang fertilizer, at saka yung pagpatay ng damo, pagpatay ng mga kulisa. Pero sa tanang hindi, kapanahonan yung kapanahon ng Garden of Eden, ganun mo yung kapanahonan noon. At saka, Ang kinukwento mo, 1960 pa lang yata, yung 60, 70. Baka 1960s hanggang 70s. Eh yun, may ilang libong taon na ito. Okay, so letter C, God planted man in a garden of Eden upon the earth, but He wanted man through His faithfulness to the commission to bring all the earth under His rule. Yun ang no? Atas kay Adan, magro-rule siya. No? Siguro yung pinakamalakang niya, Malacanang nga ba? Garden of Eden. Diyan siya magro-rule, tingnan natin scenario. Dito ako magro-rule. Ito yung aking, di ba, area. Pero lahat ng mga tao sa iba't ibang mga paligid, siya yung pinaka no? Overall president. Pwede ka na, no? Pero, nanaig yung Yun lang. Ang ganda nga sa kanya. Ang ganda ng plano. hindi siya nakasunod sa Oo. kung ano yung mandato. Sumablay no? Sumablay Yung flesh Yeah. na yung kanyang sinunod. So, ano yung meron pa yung picture dyan, illustration. Earth. Garden. Ito yung Holy place, outer court. Ito naman yung tabernacle. tingnan nyo. Parang paghahambing, analogy ng tabernacle at saka ng Garden of Eden, yung panahon noon. So, paano siya may lalarawan? Yung unang earth, o sa pagdating sa tabernacle naman, outer court. Diba? Tapos yung Eden, ang kahalintulad niya, holy place. Di ba? At yung pinakasentro, ano yon? Most holy place. Dakong kabanal. Kabanal. Holy of Holies o Holy of Holy. Holy
Ito yung holy place, ano? Eh, sa tabernacle kasi merong holy of holies eh. At yung Eden. Yung pinaka-holy of holies, yung garden, ano? So, yung Eden, meron pang ano? Ninyo, bigyan mo ng form. Ninyo. Ninyo. Bigyan mo ng form. Inner court yun. Inner court. Oo, yung merong inner court, di ba? Innermost. So yung garden, yun yung innermost. Para merong paghahambing sa pamumuno ni Adam saka ni Eve, ano po. Okay, letter D. God's plan was for the whole earth to become a garden of the Lord. Ang ganda ng plano talaga ni Lord, ano? Whole earth na eh, no? Yan ang plano, no? Buong daigdig. Kaya nga sabi ko, yung Garden of Eden, yun ang pinaka-palasyo niya. Di ba? Tapos may mga kinatawan na lang siya doon dapat sa mga iba't ibang mga lugar. In order for Adam to accomplish this, he would have to become aggressive to bring both the earth and the enemy who would try to resist him under subjection. So, paano raw po? Letter E. Paano ma-accomplish? Dapat daw po maging agresibo si Adan. Di ba? Ibig sabihin, may kaaway. No? Kasi andyan si Ahas eh, di ba? O, andyan si Taning. O. Eh, ang problema, kita niyo si Taning ah, ang tinira yung ulo, yung leader. Di ba? Eh kung halimbawa, yung mga aliporis lang ni Adan ang siyang natira o tinira, di ba? Maapektuhan bang mundo? Siguro hindi. Di ba? Yung head eh, no? Yung binigyan ng mandato, ang pinabagsak eh. Oh. Nung bumagsak yung ulo, Lahat. apektado na lahat. Sabi. Yung ano natin. Eh kung halimbawa, sabi ko nga, merong kinatawan si Adan doon sa Russia, sa China, Amerika. Eh yun lang ang nadali ni Taning. Merong mandato dito sa sa opisina ni Adan. Papadala siya ng roon, di ba? Yung problema ito mismo. Kaya lahat apektado na, damay-damay. Oh. Sa kanya nakaatas eh. Sa kanya binigay ang rulership eh, no? O ruling o reigning eh. Nakita niyo yung senaryo na yon. So, sa halip na yung enemy ang mag-subject sa kanya, kasi andyan ang enemy ha, take note, andyan ang enemy. Bumagsak ang enemy. No? Kaya hindi po pwedeng, hindi manukso. Tama? Hindi po pwedeng hindi gumalaw eh. Gagalaw at gagalaw ang enemy. So, kaya nung madali si Adan at si Eva, ano nangyari? Parang nagtagumpay siya, no? From that very moment, ayun na. Damay-damay na nga. Number 5, discharge to Adam has never been revoked. Pag sinabing never been revoked, ano ibig sabihin yan? Yung charge na ito, yung rulership, yung reigning, yung subdue the earth, ano? Paano nangyari? Paano magiging, sabi nga, discharge to Adam has never been revoked. Revoked, past tense, ha? Oh. R-E-B-O-K-E-D. Revoked.
Yung sa Tagalog, hindi kailanman binawi or hindi pa nababawi. Ganun daw. Hindi na pwede Hindi, bawiin. kumbaga sa ano, Bawiin. expired, parang gano'n, hindi na expired. Walang expiration dyan. no? Walang expiration. Paano? Ito nga, letter A. Even though Adam sinned and became a slave to sin, God's plan is that through Christ, yun, kaya pala, merong option, plano ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, dominion would be restored. Amen? So, in Christ, man would again be equipped to carry on and fulfill this original commandment given to Adam. Mabuti, merong second Adam. No? Pero itong second Adam, hindi katulad ng first Adam. Di ba? Na konting tukso lang, bumigay na. Di ba? Nag-disobey na. Oh. Itong second Adam, referring to our Lord Jesus Christ, ayun. Hindi nagkasala. Walang kasalanan. Amen? Kaya, yun po. And letter B, God wants a godly offspring who will be fruitful and multiply, bringing divine rule and order to every area of life on this planet Earth. Sino po ngayon ang sino ang kanina tayo galing? In Christ. Di ba? Nung tayo magkaroon ng relationship kay Lord, sa ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Tayo ay naging offspring. Tama ba? Hindi lamang offspring, godly. Tingnan mo yung katabi mo, godly ba? Di ba? Godly offspring. At ang hamon sa atin, maging fruitful. Tama ba? Hindi lamang fruitful, mag-multiply. Yan ang labanan ngayon, So, upang sa ganon, di ba, kaya nga, yung prayer sa Matthew 6:9 to 10? Ganito kayo manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Tingnan niyo yung prayer. Ganito kayo manalangin, sabi sa mga disciple. Your kingdom come. Bumaba nawa. Tama ba? Ang kaharian mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Yan ang Your kingdom come. Tapos, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? So, yun ang trabaho natin ngayon. Tanong, bumaba na ba ang kaharian ng langit ng Diyos dito sa lupa? O bumababa pa lang? Pababa pa lang? Diba? Your kingdom come, your will be done. On earth, as it is in heaven. Sa langit, wala nang problema. Subdue na yun Tama ba? Na-establish na talaga yun. Pinabagsak niya na nga yung pasaway doon di ba? Wala na, dito na nga. Oo. Kaya lang, nung pinabagsak, Gulo. isang purpose, mandamay. Ang damay. Di ba? Bibulong niya. Kaya ang trabaho ng mga mananampalataya, inaatas sa atin, subdue natin ang earth. Di ba? Magkaroon ng mga godly offspring. Magkaroon ng maraming mga mananampalataya sa ating kapanahunan. That is our task. Making a disciple of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya dapat ang Kristiyano involved diyan. Di ba? Saka
Saka dapat transform life. Yun nga. O mahirap makapag-transform kung hindi ka transform. Kasi aakayin mo din yung Di ba eh? pareho kayong Oo, mahulog ay. sa buhay. Kaya nga meron pong dating bakla na naging pastor. Tapos di tumpok-tumpok yung mga pastor, yung kwento-kwento. Ay may dumaan ng macho galing sa gym. Lalakad. Tatakso na. Tapos sabi doon sa dating bakla Pastor, tinuturong inumuso. Sabi niya, I'm not affected. Kasi nagkaroon siya ng tao. Uy, I'm not affected, ano. So, kasi yung nature, mahirap kalabanin. Yung nature, Nature. Minsan kasi bumabalik-balik din eh. mahirap. Lalo kapag hindi na kaya mo. Walang tao. Oo, totoo yun. Nagawin ng tao. Hindi mo magawa. Kahit si Pablo, di ba, sinabi niya gusto kong bumait pero di ko magawa. Buti na lang. Yun, yun nga di ba? Sa kanya sarili, hindi niya talaga kaya. Buti na lang. Di ba? Andiyan ang Panginoon Jesucristo. Okay? So, yan ang purpose natin Kaya, by hook or by crook, no? Kaya, salamat sa Panginoon dahil nga ngayon po pinapadali ni Lord ang Ebanghelyo. Yung mga tao po talagang kinikilos ng Panginoon ang mga tao para magpunta na simbahan. Ngayon ko lang naranasan yun dito sa amin ngayon. Kung makakatok dyan kung pwede po ba ako makasama sa tupad? Tupad no? Sila na naman. Sabi ko, yan di gano'n, Bumili suka. Diba? Bumili Sabi suka ko, na pagtapos may pag hindi pa kayo magsisimba, hindi pa kayo makakasama. Anong oras po simba ninyo? Ay, nako. Diba? Kaya bukas, yung upuan natin na 80, kukulangin yan. Kukulangin talaga yan, yung 80 ang upuan namin na yan. Kasi, ilan ba? 87 ba yung upuan? 87 po. Kukulangin yan bukas. Sigurado. Di ba? Sige, ganito. ang ano ninyo, pera. No? Siyempre, gusto nila kumita ng pera Pero kami bilang mga lingkod ng Panginoon, meron pang kayamanan na nakatago na gusto naming isiwalat sa inyo. Yan. Kayamanan panlangit na. Kaya sinasamantala po namin mag-share ng Word of God. Okay mo. Basta nga magsisimba. Pag hindi magsisimba, Bishop, paano yung nagsisimba ng worker na Ha? nilapitan ako nung tatloan naming dito sa Bagong Silang. Kasi nagtanong daw sila sa barangay. Ang sabi daw, sagot daw sa kanila, ay nasa pastor na po. May hawak doon. Tapos binanggit mo kayo. Tapos sabi niya, Pastor Julie, di ba, yun yung teacher nyo, si Bishop Roque daw ang may hawak na ng kami po, kami na po yung mga may Baka meron pang sabi niya, slot, patalang naman po. Sige po, kapag Kaya sinan po kita nung isang araw. papirmahin nyo lang ng form. Tsaka, pag-pray ninyo na masama namin kayo sa yung mga Hindi po pantas. nakasama po kami ng 2 beses sa sa pamiting ni Pastor, yung maliit. Yung doon sa may opisina. Pereira? Nangako po Iba na po yun. lahat. Iba yun. Ibang Hindi ano siya yun. yung nila 1,500 yung nakaslot daw na nasa pastor. Tapos lahat daw nung umattend nung meeting na yun ng 2 beses, bibigyan niya daw ng tagsa Yan nga, 10. kaya lang, ayoko mag-comment. Nasa ano tayo. Oo. Sabi niya, Yun talaga yung pangako niya. Tigte 30 raw tayo, bawat umaten. Tama ba yun? Tigte 30. opo. No, pero di na natin na Hindi niya kami. ilan lang yung mas malapit sa kusina. Sige, dadalhin natin. Kaya yun, yun po yung yung dati namin mga, sabi ko nga for almost 35 years na anniversary namin, may mga ini-invite ako, mga kapitbahay.
dead ma lang. Pero nung may tupad, Hindi na Kilala na kayo. sila na yung nagtatanong anong oras ang gawain. Kusang lumalapit. Di ba? Ibig sabihin, inilalapit na sila ng Panginoon. Kaya, pag hindi pa lumago ang simbahan ng mga kasama dito, kasalanan na ng pastor yan. Pag hindi pa lumago. Di ba? Kasi ginamit na ng Panginoon yung paraan na ito ng gobyerno para ang tao na ang lumapit sa inyo. Hindi yung ikot ka na ikot dyan, hayo ka ng hayo, bahay-bahay, di ba? Market evangelism, street preaching. May bunga ba? Ang hirap, ano? Hindi na effective yun. Oo, yun nga, hindi na effective eh. Ang iglesia nito, Hindi na effective. kaya effective Oo. Ito lumalapit. Ito, paraan na to ng Panginoon. Yun. Mag-church na sila Bishop kasi hindi lang naman ngayon ang may tupad. Next year, meron na naman. Meron na po, oo, tuloy-tuloy na yan. Sabi nga po ng Bishop sabi natin doon, ano kayang effective para Paano mapalapit makakuha ng natin? Para makakuha ng slots? Halimbawa ako, paano ka makakuha? Oo, yun nga. Kasi, ito, oo, talagang nasa heart namin kayo. Yung mga pastor ng Pantas. Kasi sa subdivision namin, ang kalat, parang luminis. ang dumi ng sa Ay, ang subdivision iba eh. Hindi, halimbawa, Hindi pwede doon. Pwede ano po, subdivision iba po. Hindi, halimbawa, May buwa yan eh. Oo. Yung dito sa atin, yung dito yung mga Yung kali-kali. mga dati sa barangay namin na taga doon sa Queenstown, doon sila naglilinis. And ngayon parang nawala na yung tupad doon na galing sa barangay. Oo. Ngayon, wala na. Ano po kasi pag subdivision yung sa Pwede rin naman. Pwede rin. Pwede. Makasasakot yung barangay. Kasama namin dito yung mga kaparian, mga pare. Kasama namin. Sige po. Kapit bahay ko. Kita mo, Yan. Member ng Pantasyon. Mate ng Pantas. Mate ng Pantasyon. Pantas. Nasa Maractan. Pantas po. Pantas po. Okay. Sorry natin. So, pray lang. Kasi hindi naman kami lang ang nandiyadyaan. Pray nyo na pagka halimbawa, kasi bawat quarter yata pastor, baka pwede ka nang magsama ng isa. Gano'n. Sa isa lang. Halimbawa, si Pastor Arnold may isang isasama, si Pastor Arnel may isasama. So, gano'n. Kaya unti-unti kung sino-sino yung pwede makapasok. Pray lang. Okay. This includes the world of nature. Ayan, planet Earth talaga, bringing divine rule and order to every area of life on this planet Earth. This includes the world of nature, the world of science, education, law, government, and business. So, ito po yung pangunahing yung ng gobyerno, di ba? Ano tawag dito sa mga sa government? Yan ang NGOs. yung science, education, law, government, and business. All is to be brought into submission under the divine will of God's eternal purpose. Oh, siguro, kasama na rito yung DPWH. Tama ba? Oo. Kasama na yung customs, ha? Diba? Kung yung mamumuno diyan sa DPWH Christian, diba? May takot sa Panginoon. Oh. Yung mga gumagawa ng batas, hindi pwedeng ma-implement yung LGBT, siyempre unbiblical yan, di ba? Ganun ba? Sa gobyerno, di ba? O sa mga business, di ba? Kaya ito, education. Kung yan ang mga teacher diyan, mga guro diyan, mga Kristiyano, mga mananampalataya, hindi tuturuan ng mga teacher na mag-aklas sa gobyerno.
Di ba? Lumaban sa gobyerno, yung kanilang mga estudyante. Eh, ang kaso si Problema, sila nagtuturo eh. Nawagan siya. Sa Amerika nga. Siya, para yung rally. Iba ang turo sa Sa rally linggo. bukas, para saan po yun? Rally. Ngayon, Prayer yun. Prayer rally yun. Po, yung, kayo po yun, kay Marcos. Hindi po. Sara Duterte. Sa may mga Christian din po na nag-organize noon. Hindi nga namin alam, parang gusto ko magpunta eh. Sabi ng anak ko, Pero prayer lang. sasama kayo doon. Oo nga. Gusto niyo magpunta tayo? 21 po. Sa EDSA? Sa EDSA? Yun yung mga 21 na kabukas. O, hindi wala bukas. PCEC, in-organize nila. Aim daw nun, yung patalsingin si Marcos. Ang ano nun, Pag-pray, pag-pray yung mga buhaya. Kumakalat. Hindi naman nagkaroon na ng buhaya sa... Pero si ano, si mabuti Sa siyudad. si Martin Romualdez nag-resign. Siya mismo nag-resign. Ayun na. Opo. Nag-resign na siya sa sa House of Representatives. Pero kailangan Hindi niya. naman kasi pinakikita yung mga O, may mga Kailangan nag-resign. siya si Rubandi, Martin Rubandi. Pero Labalang pero nag-resign na siya. Wala na siya sa pwesto. binigyan siya ng warrant. Nakasuhan na siya. Di ba ang ganda nito, no? Kung ito nga, sabi nun, all is to be brought into submission under the divine will of God's eternal purpose. Di ba? Wala ka ng problema eh, no? Kaya, lahat na sangay ng gobyerno, di ba? Magsasubmit doon sa divine will of God. Amen? So, tara mo nga yan. At medyo... Okay. So, next page tayo. The three main challenges to mankind relative to the dominion mandate. Three main challenges. Hamon. No, sa sangkatauhan. In connection to the dominion mandate. Sabi nga God's charge to Adam involved three main concepts. Adam was to be fruitful. He was to subdue and he was to exercise dominion. Tama? Nandiyan sa manual ninyo? Meron kayo? Di ba? Ano yung charge kay Adam? Ayun, maging mabunga. Tapos to subdue and to exercise dominion. Personal, pwede ba sa atin yan? Pwede rin. Oo. Pwedeng ikaw din, ano? Panahon natin ngayon. Maging mabunga ka. Yung sumunod, manakop ka. Tama ba? Manakop. No. Sino sasakupin? Yung mga taong Ha? mga taong hindi nakakaisa. Oo. Di ba? Yung mga conquer ng enemy. Di ba? Yun ang sasakupin mo, di ba? Kaya tayo may mga church diyan, may church, halimbawa, may church tayo sa Robis. O, ikaw conquer, magiging, ano yan, kumbaga sa ano, batalyon, ano ba yung tawag doon? Office, di ba? Tapos, kukonquer, utay-utay yung mga kapitbahay. Amen? So, yun ang purpose ng church. Para makonquer yung mga alipin ng demonyo dyan. Alipin ng kaaway dyan. At no, pag na-conquer mo na, ayun, exercise mo na yung rulership, yung leadership. Diba? Exercise dominion. Amen? So, pag-pray natin, magkaroon ng presidenteng Christian. Ano? Takot si ano. Ganda, no? Villanueva, di ba po pwede? Oo, hindi pa time eh. Hindi, nag-link pa yung pangalan niya. Di Ngayon, naliliglig na pati sila, nadamay na rin eh. Kanyang power. Damay si Joel. Kaya nga. Sana si ano. Dapat yun na maganda sa Pinatapit sa ayaw. lumakad siya sa... Oo May nga. niya nagalaman na anak ni Eddie Villanueva si Joel.
Tingnan natin. So, kasi pagka nagsimula sa itaas, malaking ano sa baba eh. Pero kung si Vico Soto, pwede. Yun, si Bico. Yan. Oo, si Vico Ay, Soto. pag yan ang ano, pwede. Pwede. Baka manalo pa Kung yun. ano, pag yan lumaban, for silang lahat ng Christian. Pwede tayo ano Kasi dyan. si Sara kasi babae. Kasi hinog, Hinug sa salita meron, ng may pruweba. Kasi si Brother Eddie, wala pa siyang napatunayan that time. Sa religious sector, meron. Pero pagdating sa governmental sector, government, Dapat inano niyo muna yung mayor doon. bigla eh, Hindi siya no? diretso agad siya eh. hindi katulad ni Bico. Ito si Bico eh. Mayor. Naging mayor, napatunayan talaga. Senador. Si si Bundong kasi diretso. di ba? Ay, di po si Bong. Ay, nagsenador muna. Nag-senador po muna siya, nag-congressman muna siya. Ano yan? Bumati siya sa Oo. ano. Hindi, kailangan may pinagdaanan muna. Okay, number 1, the charge to Adam to be fruitful. Letter A, when God used the word fruitful, He was not speaking of character development or maturity. He was talking numbers. No, Karamihan ng tao. diba? Talagang, ano ka, no? Padami kayo. Madami. Diba? Di ba sinabi na, no? Be fruitful. Nung sinabi yun, ha, in particular lang po. Be fruitful. Genesis 1:26. Hindi po referring to character or maturity. But in terms of number. Nakarami pa daw. Di ba? Magpalaanakin kayo sa Tagalog. Kasi ano lang sila nun eh, dalawa lang. Kaya Kaya nga sinabi, eh. magparami kayo. Magpakarami kayo. Kaso dumami rin yung kasalanan. Hindi nga, kasi nga nagkasala. Pero kung hindi sila nagkasala, hindi yung ganun. Number 2, letter B. He wanted Adam with the help of his wife to fill the earth with godly offspring, all reflecting the same image and likeness in which Adam had been created. Oh. Diba? Sabihin, manganganak talaga sila. Magtutulong sila mag-asawa. Oo, nakila si Cain sa si Abel. Yung nga lang, nagpatayan. Diba? Godly offspring. Fill up the earth. Dalawa na nga lang, nagpatayan. Mga, yun ang problema, no? Kasalanan. Oo. Siyempre, kung hindi nga sila nagkasala, ang reflection ng kanilang mga anak, like Adam, godly. Diba? Eh dahil nagkasala, what happened? Tuloy. Diba? Tuloy-tuloy yung kasalanan. Letter C. He wanted the earth to be populated with a godly people. Oh. Tama ba? Godly people, no? Godly people living. Living under the government of God. All bearing the stamp of God's image upon them. Yung ganda na sana, no? Walang, wala sigurong corruption. Masarap siguro buhay natin. Diba? Hindi nagkasala. Walang nakawan. Di ba? Mas mayaman nga raw tayo sa Japan noon eh. Dapat laging may ayuda, siya. Pero nakita ko yung story nung time ni Ramon Magsaysay dati. Siya. Saysay. The best ng Pilipinas dati. Nung siya namumuno sa Pilipinas. Ang ganda ng palakad ng Pilipinas. Mayaman ng Pilipinas. Mayaman talaga. Kaya, Sabi nga nung pastor namin dati, pag dumumi ka dyan, naiwan yung buto ng santol dyan o ng kamatis, balikan mo ng ilang linggo lang, tumutubo na. Galing sa taki. Mayaman ng Pilipinas. letter D. When he gave the promise of plenteous offspring to the father of the faith, in Genesis chapter 22, verse 17 to 18, he was communicating his father's heart to this earthly father Abraham. Genesis 22, 17 to 18. Basa. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami ay pararating mo ang iyong bini na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamti ng iyong bibhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway.
Sa 18, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So, meron ba diyang, meron bang talata diyan o praise na tumutukoy kay Jesus Christ? Meron? Genesis 22, verse 17 to 18. Panginoon na po nagsabi na Ha? Pagpapala ay pagpalain kita. ang Diyos ko ang nagsabi nito. Ang pagpaparami ng parang meron ba kasi ang sabi ng pagpapalain Yung bini, si Jesus at pagpapalain ng Panginoon sa kanila. papalain ang mundo sa bini ni Kristo. In your seed, all nations of the earth shall be blessed. At pagpapalain sa In your seed, I will make my peace. May motor ka rin? Ano ba? Namasahe ka? Magkasabay na naman. Hindi. Ano po yung makakawang Meron tumutukoy kay Christ? Yung seed po siya. Teka lang po. Sagutin ko lang to. Okay. Nasaan na tayo? Ito na. So, letter Yung tanong ko kanina, meron ba rito tumutukoy kay Christ? Sa Genesis 22, verse 17 to 18. siya yung magpapagawa ng Okay. Yung Oh, ito. seed, Bishop, ang tumutukoy niya. Ah, Yung seed. seed. Yun. Yung seed, yun nga. Kasi sabi dito, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Singular yon, hindi sinabing seeds. No? Pag seeds yan, marami. yung whole Israel, Israelites. Pero in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Yun po yung referring to Christ yan. Tama? Okay, number 2, the charge to Adam to subdue the earth. Tama? Letter A, God was essentially saying to Adam, I want you to conquer this earth. I want you to bring it into subjection so that all of this earth is corresponding to my will and purpose. I want you to make this earth your footstool. Parang ganun ang implication, nung sinabing subdue the earth. Letter B, God was implying to Adam that his subjection would not be automatic. May blanco ba? Wala. An enemy is out there. There are forces that must be acknowledged and overcome. Your leadership on this planet will be challenged. There is a wicked one who will contest your right to be ruled and will seek to overcome you. But Adam, you must subdue him, conquer him, and put him under your feet. So ano nakikita ko senaryo? Po pwede pong yung mga tao, sila po yung pwedeng matukso ng kaaway. Andiyan yung enemy, di ba? So, siyempre, pag natukso ng kaaway, magiging kakampi ng kaaway. At si Adam naman, meron siyang rights to conquer them, to subdue them. Yun ang Kaya nga lang, ang naging problema nung siya yung makonquer, ayun na, sablay na ng todo-todo. God's desire was that as Adam was faithful to dress and keep this garden that he had placed in his hands,
Adam would be able to extend the borders of the garden with the help of his faithful offspring. So, the whole earth would become a garden of the Lord. Oh. Di ba? Parang ano nun eh, no? From Garden of Eden. Oh. Yung bang nakita mo yung SM? simula lang sa isang maliit. Di anong kalaki yan. Ngayon, sa Fairview, dagdag ng dagdag ng area. Malaki. Di ba? Palaki ng palaki. So, ganun po. Simula sa Garden of Eden, tapos tayo dyan. Yung bahay lang ng Vizcaya. Yun lang. So, ayan, Umpisa yan, Dalawang block. Dalawang block. Di ba? Oo, ganun eh. Katapas. extension. Nag-umpisa ang Yun ang purpose eh, no? Yun ang ano. Okay. Yun sana ang mangyari. Kaya lang, yun nga, mablay. Letter D ba? This desire of God has not changed. His desire is still to see the earth filled as widely with the knowledge of the Lord's glory as waters cover the sea. Oh, Habakuk 2:14. Basa. 2:14. Subalit ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paano ang karagatan ay napuno ng tubig. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Isaiah 11:9, ano? Okay, number 3, the charge to Adam to take dominion. So, pwede nyo na i-preach yan. Di ba? So, letter C, what it means to subdue the earth. Letter A, subduing ministry involved 5 things. Subduing ministry na. Kinapapalooban ng 5 bagay. Una, making your enemies your footstool. Making your enemies your footstool. Sabi ng isang Kristiyano raw Pastor, bakit kahit kailan hindi ko yata na-encounter si Satanas? Yun ang tanong niya no? Sabi ng pastor sa kanya, baka naman Brad, kasama mo siya, kakampi mo siya, kaya hindi ka kakalabanin yan, di ba? So, yun po mga po pwede mag-subdue. Kailangan talagang apakan natin ang kaaway. Di ba? Di ba? Oo. Gapiin natin ang kaaway sa tulong ng Panginoon. Pag ikaw ang ginagapi niya, wala kang masasubdue. Di ba? Oo. Hindi ka naisip yung So, sabi nga, we know the enemies that must be dealt with are essentially spiritual in nature. Tama ba? Spiritual in nature ang kaaway, Hindi yung asawa mo. O anak mo. O kapitbahay mo. Di ba? This was true with Adam. And it's true for us, his descendants. Adam failed to subdue his real enemy and was, in fact, subdued himself. Dahil hindi mo na-subdue, what happened? Ikaw ang na-subdue. Tama ba? But Christ, who is the last Adam, the last Adam pala yung tawag sa kanya, hindi second Adam, restored man's ability to conquer by dealing a mortal wound to the head of the serpent. Genesis 3:15. Yan yung prot-evangelium. Diba? First evangelism. Diba? Ano sabi ng 3:15? Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ay tutuklaw. Ikaw daw ang tutuklaw sa sakong niya.
Yung binhi naman ng babae, siya naman ang dudurog sa iyong ulo. Fatal yun, di ba? Ay yung tuklawin ka, pwede pa magamot yun, di ba? Pero pag dudurogin, Ay yung durog ang ulo. May pag-asa pa ba yun? wala. Kaya nga, yan ang magandang balita dyan. Talagang dudurugin talaga yung ulo. You know? So, now as the head of the church, he is seated waiting until the church, which is his body, walks out this victory in their experience. Oh, nasa langit na po ang Panginoon. Diba? Kaya pagkakit niya sa langit, ang trabaho, ang mandatos, iniwan niya sa iglesia. Amen? It is our duty. Tama? So, it is the task that God has entrusted to us for us to subdue the earth, making our enemies your footstool. Diba? Baka mamaya, tinuring mo kaaway yung asawa mo, apakapakan. Pahain mo. Spiritual yan, ha? Okay. Sabi ng Psalms 110 verse 1 and 2, Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan Oh. ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Magmula sa dakong Zion, ay palalawakin niya ang lupain iyong sakop, at lahat ng kaaway mo sakupin at pagharian, gayon din ang kanyang utos. the Lord said to my Lord, di ba? Sit at my right hand. Upo ka sa aking kanan. Till I make your enemies your footstool. Number 2, putting your feet on the neck of the necks of the king. Next, leeg, leeg. Putting your feet on the necks of kings. So, necks of kings, yung blanco. Leeg ng leeg ng mga hari. Next, kaya marami. N-E-C-K-S. M-A-C-K-S, next. Necks of kings. Oh, yun ano. Di ba nung araw merong naging viral na merong pulis ba yung na tinukuran niya na yung leeg nung sa Amerika. Napanood na balitaan niya ba yon? So, namatay ba yon yung yung tinukuran niya yung leeg? Namatay yun, Oo, viral yun eh. So, pagka inano yung leeg mo na talagang ikakamatay mo yun. Hindi ka na makakagalaw dito. Hindi ka na parang matcha-chok ka. Sa kanila pa naman, kapag naglaban ng mga hari, anong mangyayari? Pagka natalo, pupugutan ng ulo. Tapos gagawin, ibabandila yung ulo ng pinakahari. Talo na. Pag nakita yung kahit marami pa sila, talo na. So, kaya nga sabi nga, many of spiritual kings are to be defeated by the church. The gates of hell will not prevail against God's victorious army or victorious army, Matthew 16:18. God's promises to His people have always included the necks of their enemies. So, Joseph prophesied over his son, Judah, your hand shall be on the neck of your enemies. Yun ang prophesy kay Judah, Kaya itong propesya kay Judah, yun nga, tumutukoy na naman ito, malamang sa ating Panginoon Jesucristo. When kings were conquered by an army, before they were beheaded, the conquering people would put their feet on the necks of these kings, symbolizing their absolute victory. Ganun pala yung Pag daw ang hari ay na-conquer ng mga sundalo, tapos bago pugutan ng ulo. Before they were beheaded, the conquering people would put their feet on the necks of these kings. Meron pa palang ganung senaryo,
Yung mga paano mga sundalo, i-ano sa'yo, yung leg mo, iipitin. No? O, ano senaryo yun, ano? Siyempre, wala ka ng kalaban-laban, nakatali ka na, tapos andyan yung mga sundalo, di, padadapain ka, tapos yung mga paa nila, nakatukod sa, ano mo, sa leeg mo, bago pudugutan ng ulo. Kasunod ng bugot na ng ulo. So, Parang kay tayo. So God wants the church to put its feet on the neck of kings of darkness. Amen? So, yan po ang ano. Sabi nga po ng Romans 16:20, kapisadong niya yan. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. Amen? Number 3, bringing an enemy into servitude. Into servitude. So, sabi nga, subduing an enemy is to force that enemy to serve you rather than you becoming its servant. Amen? So, 2 Chronicles 28:10. Seconds. Chronicle. 10. Teka nga. Gusto pa ninyo ngayong alipinin ng mga lalaki at babaeng